Ipinasara na ang inuman at bilyaran kung saan umano naganap ang initiation rites ng isang na-ospital na estudyante ng Lyceum dahil sa hazing. Balita hatid ni Oscar Oida. Dito sa Barangay Talon 2, Alabang Zabote Road sa Las Piñas, natuntun ng mga pulis ang establishmentong ito kung saan umano naganap ang initiation rites sa 18 anyos na Lyceum student na si Golin noong linggo, January 8. Mukhang abandonadong establishmento sa labas, pero isa palang bilyaran at bar. Nang pasukin ng mga pulis, ilang estudyanteng nakauniforme ang kanilang nakasalubong at nagmamadaling sumibat. At sa mga mesa, naiwan ang mga di naubos na serbesa. Ang ina ni Colleen, tila manlumo raw nang makita ang lugar. Siyempre masakit para sa magulang yun na nagkatintik sa ganitong klase lang na lugar, mamamatay ang anak ko. Sa pamamagitan ng telepono, inilarawan ni Colleen sa ina ang itsura ng lugar. Anak, may bilyaran dito. Tapos nabanggit mo sa aking anak, may bakanting lote sa likod. Saan ka anak pinazing? Dito mismo sa loob ng bilyaran ka hinazing? Pagpasok ko pa lang na makita ko rin bakanting lote na yan, ito na to, hindi nagkamali. At saka lahat ng description ng anak ko, tugman-tugmain. Dito na napagdiskitahan ng ina ng biktima ang may-ari ng establishmento. Bata ka pa, magkakaanak ka. Paano kung yung ganyan gagawin ng anak mo? Siguro, tapos ako may ganito, aking establishment, matutuwa ka ba sa akin? Sa tingin mo, Wala po ko nakikitang mali sa pagbibilyar. Kaya yung minor de edad na anak mo matatagpuan mo sa lugar ko, matutuwa ka ba? Importante dumita lang eh. Totoo ba yun, sir, o hindi? I-deny nyo ba? O... kumpirahin muna natin yung sinasabi na gano'n. Hindi ko pa rin kasi alam eh. Alamin ko rin muna. So, kung kayo lang ang tatanungin, wala kayong kinalaman sa nangyari? Wala. Inimbitahan naman ng CIDG sa kanilang tanggapan si Flores para sumailalim sa investigasyon. Definitely sa ngayon, hindi naman siya ang suspect natin. Pero iniimbitahan siya sa Iniimbitahan natin siya kasi considering na dito sa lugar niya nagkaroon yung initiation. Agad namang isinara ng mga taga City Hall ang establishmento matapos mapag-alamang 2 taon na itong walang permit to operate. Hawak na ngayon ng CIDG ang listahan ng mga pangalan ng ilang responsable umano sa naganap na hazing na itinuro raw mismo ng biktima sa pamamagitan ng Facebook. Oscar Oida, GMA News.